Hi, Expat Media. My name is Marites Ramirez and I'm the owner of Lucky Charms Closet. Actually, sa Pilipinas palang mahilig na ako sa mga Lucky Charms na yan. Dito, one time, nakakita ko yata sa sa Facebook, nakita ko na may nagtitinda ng mga Lucky Charms na yan. Bumili ako ng isa lang, nakita ko kung gaano kaganda. Ang ginawa ko, since negosyante, pinost ko kaagad yon, nagpa-order ako. And masyado pang mahal that time. So nagpa-order ako, yung mga friends ko, din naman sila. Ayun, nag-start silang bumili. So sabi ko, bakit nga ba hindi ko anuhin to? Naghanap ako ng supplier. Ganun ang, nag-start doon yung business ko. When it comes to money, kung money ang hinahanap, yung Black Obsidian talagang pinopromote namin. Kasi proven, parang ganito, may piyaw siya and prayer mantra, ang tawag nila dito. Ano siya sa health, wealth, and success. Meron akong piyaw na Trillions, nasa almost 1,600. Meron din akong piyaw with all the gold, 6,500. Yun ang pinaka-expensive kong item. Ang jade, ang din namin, bestseller. Pero usually nangyayari yung pagka-December, yung mga customer ko pupunta at bibili, magtatanong ko asan yung pang-jowa. Yung pinaka-memorable na sale ko is yung merong pumunta sa akin na yung parang hopeless na customer na pagod siya na makikita ko, kasi minsan ko yung energy nila pagpasok nila sa shop. Kitang-kita ko yung pagod niya siguro sa trabaho. Tapos nagtatanong na, ate, kailangan ko talaga ng pampaswerte. Yung pala nag-work siya sa salon and siguro pagod na pagod siya tapos wala siyang pera. So ko sa kanya tong Black Obsidian. Promise, pinopromote ko to. Sinabi ko sa kanya, bumili ka nito, ate, wala na akong pera talaga. Ito na lang yung last money ko. Sabi niya gano'n. Sabi ko, sige, bilhin mo to. Sabi ko gano'n. And then, sabihan mo ko kung anong mangyayari. Siguro after 2 days, bumalik siya. May kasama pa siyang ka-work niya. And sabi niya, ate, totoo nga. Tapos pinakita niya yung 600 dirhams na tip daw niya. Basta naniniwala ka. Yun ang pinaka-importante. Ang naman kasi is nakay God pa rin, di ba? So, ang Lucky Charms is parang yun lang ang magpupush ng luck. Kumbaga sinasabi, magpupush ng luck, basta may paniniwala. Sa Pilipinas, nag-work ako sa SM Mega Mall. Promodizer yata ako ng Hanes and may customer kami na nagsabi na, why don't you try mag-apply sa UAE? And sabi namin, nakakatakot naman doon, siguro wala pang tao or what. Sabi, hindi maganda doon. So, nag-try through agency. Salamat sa Diyos, nakuha naman, natanggap. Doon nag-start na yung journey ko ng sa UAE. December 25, 1994. Yeah. Dumating kami nung siguro mga 1 AM na yata and kami from Sharjah. Parang ilan lang siguro kami mga Filipinas that time, hindi katulad ngayon na alam mo bawat sulok or kanto makikita mo is parang Pilipinas na ang UAE. Pagdating ko dito, nasa isip ko lang siguro mga 1 year lang ako or 2 years lang siguro ako, sabi kong ganon kasi mapatapos ko lang ng pag-aaral yung mga kapatid ko, that's it. Sabi kong gano'n. Pero since nabigyan ng mga opportunity, after 2 years, na-promote, after that, sunod-sunod ng promotion, so kaya siguro napatagal din. Nagpapadala kami ng pera noon through post office. Post office? Yes. And natatanggap sa Pilipinas like 15 days or 1 month bago nila matanggap ang perang pinapadala namin. Magkano po ang palitan? Ang palitan, sabihin ko na sa iyo yung gold noon. That time, ang gold is parang 18 karat is parang 20 dirhams ang per gram. 18 dirhams ang per gram, yeah. Ang 1 dirham mo noon, napakadami pang nabibili. Ang meron lang cellphone dito noon is yung mga shake. Oo, yung mga managers, ang meron lang sila is mga beeper. May payphone doon sa namin, sa villa namin, sa accommodation. Meron, tapos... Long distance? Oo, long distance. Sandali din lang. Pero sulat. Card? Oo. Meron. Oo. Meron na. Tapos coins. 30 dirhams, oo. Tapos coins, yun. Padamihan ng coins para, yes, para pantawag.
Talagang sulat talaga, ano namin through post office. And 1 month bago dumating, another 1 month na naman kami maghihintay para ma-receive namin yung padala nilang sulat. And mga voice tape, yun. Naranasan ko yun. Nag-start yung promotion ko, na-promote ako as store manager. And then, train ako ng company namin na maging buyer. Actually, G2000. And then after ko ng G2000, kinuha ako ng boss ko, nag-ano ako sa Kenneth Cole. Store manager din. After that, na-promote area manager. Then, after area manager, naging brand manager. Pinapadala sa iba't ibang bansa like US para mag-brand review ng Anne Klein, and pinapadala sa Amsterdam para naman sa Tommy Hilfiger, sa UK, House & Curtis, and sa Germany, yung aming brand na Basler and Escada. Actually, sa totoo lang, hindi ako sasabihin na graduate ng college or what. First year college lang ako. So parang high school graduate. Pero naano ko yon kasi dahil nga siguro sa masipag. And talagang matyaga. Never complain. Pagdating sa work, talagang maging maging aggressive ka din dapat, and matuto kang makipag sa kasama, and respeto. Kahit anong nationality yung mga kasama mo sa work, respect. May mga lokal akong staff, nakikinig naman sila. Actually, sa company namin that time, di ba, yung amortization, bawat brand, dapat may mga local staff. Would you believe na yung brand na Basler, 5 store, 4 na shop ko, lahat ng lokal ko is nag-stay ng 2 to 3 years. Tumagal sila sa akin. Good customer service talaga. Kasi kung wala yan, believe me, hindi kayo bibenta, hindi kayo tatarget. So, kahit nakachinelas yung pumasok na customer sa akin, kahit gusgusin pa yan, kahit pulubi pang pumasok sa akin na customer na hindi talaga mukhang hindi bibili. And it happens so many times sa amin na nung nag-work ako sa sa brand namin, may pumasok na nakachinelas na yung chinelas na is worth 5 dirhams. Pumasok, ako ang nakapag-attend, and guess what? 25,000 dirhams ang binili sa akin. Yes. So kahit sinong customer na pumasok, make sure na talagang i-greet mo siya, ipapa-feel mo sa kanya na importante siyang tao.